Binibigyan ko na ng pagkain ng aking mga alagang biik para matuto na silang kumain. At kumuha na rin ako ng tuyong dahon ng saging para sa alaga nating si Gina dahil ito ay manganganak na. Magandang umaga mga kamangyan. Ngayon ay ika 20 days na ng ating mga alagang biik. At tuturuan natin sila kumain itong binili natin na pagkain ng ating mga biik. Ito ay Big Boy. Ito muna ang una nating pinapakain sa ating mga biik para maiwasan nila ang pagtatae. Ngayon pa lang natin sila nabigyan ng pagkain na to, kaya hindi pa sila sanay. Tingnan natin kung kakainin nila. Pag may isa kasi sa kanila na kakain ito, ay susunod na rin ang kanilang mga kasama. Ayan. Pero yung iba ay hindi pa nila alam, kaya hindi pa sila pumupunta. Kagabi ay pinatikim na rin natin sila ng pagkain na to. Ang ginawa natin ay kumuha tayo ng kaunti lang at nilusaw natin sa tubig. Pagkatapos nating lusawin ay hinintay natin na dumidi sila sa kanilang nanay. Nung dumidi na sila ay nilagay natin ito sa didi ng kanilang nanay para malasahan nila ang pagkain na ito. Kaninang umaga ay ganun din. Kumuha ulit tayo ng kaunting Big Boy na pagkain ng mga biik at nilusaw ulit natin sa tubig. Ilalagay din natin ulit sa didi ng kanilang nanay kapag dididi na sila. Ginagawa natin ito mga kamangyan para malasahan nila yung feeds na ating ibibigay, na kapag binigay natin ay maaamoy nila parehas din sa amoy na binibigay natin sila tuwing dididi sila sa kanilang nanay. At kapag binigyan na natin sila nito at malalasahan na nila, ay tuloy-tuloy na ang kanilang pagkain. Mahirap kasi pagkainin ng binibigay natin na feeds itong ating mga alagang biik dahil hindi pa nila kilala. Kailangan kasi na ito muna ang ating ibigay. Hindi tayo nagbibigay ng ibang pagkain sa kanila dahil iniiwasan natin na magtae itong ating mga alagang biik. Kalimitan kasi sa mga biik ay nagtatae talaga kapag bago ang kanilang pagkain na kinakain, lalo kung hindi pa sila sanay sa pagkain nila. Pero sa mga dati na naalagaan na natin na mga biik, na experience natin dito sa pag-aalaga natin ng ating mga baboy, ay hindi sila nagtatae kapag nagsimula tayo sa Big Boy na pagkain nila. Yun rin kasi ang kailangan nating iwasan, lalo kung ang plano natin ay magparami pa ng ating mga alagang baboy. Siyempre, kapag nagsianak sila ay marami din ang mga biik nila. At kapag hindi pa tayo sanay sa paraan ng pag-aalaga ng mga biik, kapag marami na sila ay marami rin tayong gagamutin na mga biik kapag sila ay nagtae. Kaya ngayon pa lang na kaunti pa lang ang ating mga alagang biik ay kailangan na nating solusyonan kung paano mag-alaga ng biik na hindi nagtatae. Para hindi rin tayo stress dahil kapag nakikita natin na ang ating alagang biik ay nagkakasakit, ay na-stress din tayo na nag-aalaga sa ating mga biik. Maganda rin itong binibigay natin na pagkain sa ating mga biik dahil napansin ko sa aking mga biik dati na inaalagaan, sa isang linggo na pagpapakain ko nito ay mabilis ang paglaki ng aking mga alagang biik. Gumaganda ang katawan at bumibilog. Kailangan na rin nating suportahan ng pagkain itong alaga nating biik dahil namamayat na ang kanilang nanay. Ang lalakas kasi dumidi nitong ating mga biik. Maganda rin kasi mag-alaga itong si Bernadette ng kanyang mga anak. Ang ating mga biik ay makukulit na rin at maliliksi kung saan-saan na sila nakakarating sa kanilang kaliksihan at kakulitan. Kanina nga ay napansin natin ang isang biik natin, yan, may sugat ang kanyang mata na tusok yata ng kawayan dahil sa kakulitan. Kaya hinuli agad natin ito at inaplayan natin ng gamot. Inisprayan natin ng Quick Heal. Sana naman ay gumaling ang kanyang sugat at hindi siya mabulag. Dahil kung mabulag itong ating alagang biik ay hindi na natin maibibenta. Gagawin na lang natin na inahin.
Kaya naman hindi natin kinukulong itong ating mga biik para lumakas pa ang kanilang resistensya dahil nakakatakbo sila at nakakapaglaro-laro. Mas matibay kasi sa sakit itong ating alagang mga biik kapag nakakabungkal sila ng lupa at nakakagala, nakakapaglaro sila. Mas matibay sila sa sakit, malakas kasi ang kanilang immune system. Yan ang kagandahan sa mga biik na bata pa ay nakaalpas lang. Hindi lang maiwasan talaga na minsan ay nasusugatan itong ating mga biik dahil sa kanilang kakulitan. Pero kapag dumating na ang time na iwawalay na natin sila sa kanilang nanay, ay ikukulong na rin natin itong mga alagang biik natin, mga kamangyan, para hindi na rin sila makaperwisyo sa ating mga tanim at sa palayan na rin dito sa malapit sa aking babuyan dahil malalakas na kumain kapag malapit na silang iwalay. Madali na lang rin nating mahuhuli kapag may bibili sa atin ng biik dahil sila ay nakakulong na. Pagkatapos nating magpakain sa ating alagang mga biik, ay kukuha na naman tayo ng dahon ng saging. Ayan, yung tuyong dahon ng saging para ilagay natin sa kulungan ni Gina. Malapit na kasing manganak ang alaga nating si Gina at kailangang makapagtabi na tayo ng tuyong dahon ng saging para oras na maglibor si Gina ay may ilalagay tayo sa kanyang kulungan para ayusin niya at gagawin niyang pugadan at doon siya manganganak. Baka kasi umulan pa, kaya importante na may maitatabi na tayo. Dito sa area ng aking babuyan ay halos lahat ng kailanganin natin ay nandito na rin. Tulad nitong tuyong dahon ng saging na ilalagay natin sa ating mga baboy oras na manganak sila. Kahit ang pangmeryenda ng ating mga alagang baboy ay dito rin natin kinukuha sa ating mga tanim na saging. Tulad ng saha ng saging at dahon ng saging. Ayan mga kamangyan, na tapos na natin. May maitatabi na tayo para sa panganganak ni Gina. Ilalagay natin na pinakasapin niya sa kanyang kulungan. Ito na si Gina mga kamangyan. Siguro ay bukas maglilibor na ito. In-adjust na rin natin ang kanyang pagkain para hindi na siya mahirapan kung sakaling siya ay manganak. Kailangan kasi na hindi busog itong si Gina kapag siya ay manganak na. Dahil kapag busog ay magsusuka-suka siya. At ang kinuha natin na tuyong dahon ng saging ay ilalagay natin kapag maglilibor na siya. Malalaman naman natin kapag maglilibor na itong alaga natin na si Gina. Maghapon na siyang hindi mapakali at gusto nang lumabas sa kanyang kulungan. Ganyan kapag naglilibor ang ating mga alagang baboy. Hanggang dito na lang muna mga kamangyan sa mga baguhan, at kung nagustuhan nyo ang aking video ay paki-like and subscribe naman ng aking channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin na video na gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Bye bye!